Praise the Lord. Ang Diyos na suba sa bawat dako ang siyang maghari sa ating pong mga puso at pagkatao habang ating pong pinagbubulayan ang mga salita ng Diyos. Dito pa rin po sa programang Gospel of Salvation. Ang programa pong ito ay nagnanais na higit po nating makilala ang Diyos sa ating mga buhay at ang kagandahan po ng kanyang mga pangako at ng kanyang katapatan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna saglit na manalangin. Sa iyo, Ama naming Diyos, inilalagak namin sa iyo ang aming pagbubulay ng iyong mga salita upang ito'y lubos naming maunawaan, upang ito'y lubos naming matanggap na gaya ng ikaw ang sa amin nangungusap. Amang Diyos, pagpalain mo ang bawat nakakapakinig at nakakapanood ng programang ito. Kung meron man may mga sakit, ikaw po ang magpagaling. Ikaw po ang magbigay ng pag-asa at kalakasan sa bawat isa na nanonood ng programang ito. Sa iyo po kami, Amang Diyos, nagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa mga sandaling ito, mga kaibigan, sa ating pong pagbubulay ng salita ng Diyos, ay ating pong bubulayin ang pamagat na ang paanyaya ng Diyos. O sa wikang Ingles ay God's Invitation. Sinasabi po sa Mateo, sa Kapitulo 11, talata po ay 28 hanggang 29, ay ganito po ang ating mababasa. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang luba, at kay aking papagpapahingahin. Purihin ang Panginoon. Mga kaibigan, ang ating pong talatang binasa ay isa pong paanyaya or imbitasyon ng Diyos. Sa kalikasan po ng tao, gusto natin ang mga paanyaya, lalo na kung ito ay galing o mula sa kilala o mataas o makapangyarihan na tao. Kumbaga, we feel privileged upon being invited of those famous and powerful people. Lalo na kung tayo po'y mga simpleng tao o mamamayan lamang. Yung tayo po'y maimbitahan sa pagdiriwang ng ating mga kaibigan, kapitbahay, kahit simple lang yan, nakapagbibigay yan ng kasiyahan sa atin. Bakit? Dahil po ang paanyaya ay nangangulugang that you are counted, you are important, and you belong in the certain celebration or event. Mga kaibigan, sa mga pagkakataon pong ito, ang nag-aanyaya po sa atin ay hindi lamang ang leader ng mga pangyarihang bansa, hindi lamang isang kilalang tao sa lipunan, kundi ang nag-aanyaya sa atin ay ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ang Diyos na may bigay ng iyong buhay at kalakasan. The very reason of your existence. God is inviting us this very moment, come to me. Magsiparito kayo sa akin. Sa mga pagkakatumpong ito, maaaring hindi po sinasadya ang inyong panonood ngayon sa programang ito. Pero kaibigan, stay still. Manatili ka lang. Dahil ngayon ay binubuksan ng Diyos ang kanyang paalala. Come, lumapit po tayo sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Para kanino po ang paanyayang ito ng Diyos? Ayon po sa talatang ating binasa, ito po ay sa bawat napapagal at nabibigatang lubha. Napapagal, iba pong similar na salita dyan ay napapagod.
naghihirap or nangihinawa. Alam nyo, sa mundong ito, maraming bagay ang nakapagbibigay po sa atin ng kapaguran, kapagalan. Pansinin po natin ngayong panahon ng pandemic. Marami sa atin ang stay at home or work at home. O kaya naman yung skeletal, ang trabaho, nabawasan ng oras at araw ng kailang paghahanap buhay. Nawala din ng ilang mga bagay na ating pinagkakaabalahan. Maraming mga leisure businesses ang nagsara o pansamantalang nagsara, gaya ng mga physical fitness, gym. Pero ano ang larawan na makikita natin sa marami bunga ng quarantine na ito? Ang mapapansin natin, yang kapagalan, yang kapaguran. Kaya marami ang nakaranas at nakararanas ng mga mental health problems, ng mga anxiety and depression, bunga ng ating kasalukuyang nararanasan. Mga kaibigan, ito po sana'y makapagbibigay sa atin ng kapahingahan. Ngunit, on the contrary, ito'y nagbigay ng higit na kabalisahan, ng worries, ng kapaguran, higit yang mga alalahanin. Ano-ano ba ang mga bagay na nagbibigay ng kapaguran sa tao? Una, yung tinatawag po na pang-araw-araw nating pangangailangan o yung daily basic needs ng tao. Kaya sinasabi po sa Mateo, sa Kapitulo 6, ang talata po ay 25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Mga kaibigan, bakit may ganitong paalala o reminders ang Diyos sa atin? Dahil ito po na ating daily needs ang pangunahing nagbibigay ng kabalisahan, ng kapaguran, ang pag-alaala ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Kung ano yung kakanin mo, iinumin mo at daramtin. Kaya sa gitna po ng pandemyang ito, maaaring marami sa atin ang ayaw talagang lumabas. Dahil ang virus na ito ay walang pinipili. Ngunit ang ilan ay napipilitang lumabas upang maghanap buhay, upang maghanap ng ikabubuhay, upang matugunan ng mga pangangailangan natin sa bawat araw. Lalo na po sa ating bansa, na karamihan, isang kahig, isang tuka. Na kung hindi kakahid, walang tutukain. Kung hindi maghahanap buhay, walang ilalaman sa sikmura. Mabuti sana kung sa'yo lang. E paano kung may anak ka? Ang magulang makakayang magtiis alang-alang sa anak. Dahil nga, hindi nga matitiis ng magulang ang kanyang anak. Purihin ang Panginoon. Ngunit ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sabi po sa talatang 26, huwag kang mag-alala. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nag-aasik, ni nagsisigapas, ni nangatitipon man sa mga bangan. Sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Purihin ang Panginoon. Mga kaibigan, manatili ka lang. Stay still. You are more important than anything. Dahil kung yung mga hayop, mga ibon, na hindi naman naghihirap, pinapakain ng Diyos Ama sa langit, how much more tayo? Kaibigan, God can and will sustain our daily needs.
ikaw ay mahalaga, tayo mahalaga sa paningin ng Diyos. Manampalataya lamang tayo, magtiwala tayo sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Ano pa po mga kaibigan, ang mga bagay nagbibigay kapaguran sa atin, mga plano sa inaharap. Hindi lang po yung daily needs natin sa araw-araw, yung ating pong mga plano. Sabi po sa Proverbs in chapter 19, in verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ano po ang sabi? Maraming mga plano ang bawat isa sa atin. We set our goals. Kapag na-achieve natin yung isang bagay, mas gusto na naman nating makamit. Gaya, hindi po masama. Ngunit ito mga bagay na ito, nawari bagay ang buhay natin ay masusukat sa mga bagay na ating natatamo o nakakamtan. Kaya sabi po sa Lucas, sa Kapitulo 12, ang talata po 15, ay ganito ang ating mababasa. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo mag-iingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganahan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Purihin ang Panginoon, mga minamahal, itong nagbibigay sa ating kapaguran ay hindi naman pala sukatan ng ating buhay. Sa English version, ganito ang sinasabi, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Kaya sabi ng mga sociologists, men in nature are greedy. Ang tao sa kalikasan ay mapaghangad. We keep on running to and fro because of our goals, and if it gets out of hand, it becomes greed. Kaya yung goal mo kapag sobra-sobra na, nagiging kasakiman na. Mga kaibigan, lagi nating tandaan na ang sukatan ng buhay ay hindi yung kung ano ang meron ka o kung ano ang natamo mo o naabot mo. Kaya ang kasunod po ng talatang Lucas 12:15 ay ang talinghaga ng isang lalaking mayaman. Ano po sabi niya? Kaluluwa, marami ka ng pag-aari nakakamalig o kung sa ating panahon nakadeposito sa bangko. Magpahingalay ka, mag-relax ka na, magpakasaya ka. Ano sabi ng Panginoon? Kukunin sa iyo ang iyong buhay sa gabing ito. Mapapasa kanino kaya ang mga bagay na ipinaganda mo? Mga minamahal sa Panginoon, mga kaibigan, hindi po masama maghangad tayo sa ikaayos, ikagaganda ng ating pamumuhay. Marapat tayong magpursige o mapagyaman natin ang biyayang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Mapagbunga natin. Ngunit kung ito'y nangangahulugan ng mga material na bagay lamang, ano po sabi sa talatang 15? Hindi po yan ang sukatan ng ating buhay. Ano ang sukatan ng ating buhay? Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Mga minamahal, maliwanag po sa talatang ito. Hindi yung mga kadalasang plano, long-time goals natin ang katuturan ng ating buhay. Kundi tayo bilang mga taong nilikha, ginawa ng Diyos. Mga kaibigan, ang buo nating katungkulan ay ang sumunod sa kanyang mga utos, parangalin siya at paglingkuran. Purihin ang Panginoon. Kanino pa nag-aanyaya? O kanino ang paanyaya ng Diyos? Hindi lang sa mga napapagal, sa mga nabibigatang luba. Kaibigan, ano ba nakapagbibigay ng kabigatan sa buhay mo? Ang sabi sa talatang 4, sapagkat ang aking mga kasamaan nagsidaan sa ibabaw ng aking ulo, gaya ng isang pasang mabigat ay napakabigat sa akin.
Kaya mga kaibigan, ano ang mabigat na pasa natin na napakabigat? Ang ating mga kasamaan. Yung ating mga kasalanan. Kaya ang sabi po sa unang Juan 1:8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At ang katotohanan wala sa atin. Walang sino man po sa atin ang makapagsasabi ng may buong katapangan o katotohanan na siya hindi nagkasala. Tayong pong lahat nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At itong kasalanang ito, ang siyang mabigat na pasan na kahit hindian mo, na kahit talikuran mo, pilit na susundan ka, pilit na pahihirapan ka. Ano po ang pahayag sa Roma? Sa Kapitulo 7, talata pong 19 hanggang 20, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig, siya kong ginagawa. Dadapwat ko ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ay hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Purihin ang Panginoon. Mga kaibigan, tayo po'y totoong may kamalayan ng mabuti at masama. Pero minsan napakahirap magbago. Ano man ang iyong pagnanasa, itong kasalanan, hindi tayo nilulubayan, hindi tayo tinatantanan. Anong sabi sa Roma? Sa Kapitulo 6, talata pong 17, tayo po'y alipin ng kasalanan. Kaya paano ka makakahulagpos? Paano ka makakawala sa mabigat na pasan na ito? Kung ito po pala'y wari bagay nakadikit na sa ating sistema. Ano po ang sabi sa Roma? Kapitulo 6, 17, 18, dadapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo naging mga alipin ng kasalanan, kayo naging mga matalimain sa puso dun sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, naging mga alipin kayo ng katwiran. Mga kaibigan, the way, the means, ang paraan upang tayo ay makawala, makahulagpos sa kasalanan, ay ang sumunod sa aral ng Diyos na sa atin ay ipinapangaral. Na sa atin ipinapahayag. Kaya kung ikaw ay lalakad ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, ano ang sabi? Palalayain ka sa pagkaalipin sa kasalanan. Purihin ang Panginoon. Ano pa po ang matatamo? O ano ang matatamo ng napapagal at nabibigat ang luba, natatanggap ng paanyaya ng Diyos? Ang sabi po sa ating talatang pinagbubulayan sa Mateo 11:28, uulitin po natin ang sabi, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang luba at kay aking papagpapahingahin. Purihin ang Panginoon. Ang matatamo mo, ang iyong makakamit sa paglapit, sa pagtanggap, sa paanyaya ay kapahingahan. Rest. Anong rest? Anong kapahingahan? Pisikal na kapahingahan. Dahil ang sabi sa Isayas 40, talatang 29, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Kaya kung tayo po ay tila baga nahihirapan na, naubusan na tayo ng lakas, nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay na ito, pag tinanggap mo ang paanyaya ng Diyos, meron kang tatamuhin at tatanggaping kalakasan. Palalakasin ka ng Diyos sa lahat ng iyong worries ng kabalisahan sa buhay na ito. Masusumpungan mo
ang kapayapaan sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Pangalawa, hindi lang po kapahingahan sa pisikal na pangangatawan. Ang kapahingahang pangako ng Diyos na ibibigay sa mga lalapit sa Kanya, tatanggap ng Kanyang panyaya, ay kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Mula sa mabigat na pasanin. Kaya kung babalikan po natin yung binasa natin sa Roma, in chapter 6, verse 17 to 18, na tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan ay pinalaya. Binigyan kapahingahan, bunga ng pakikinig, pagsunod, pagtupad natin ng kautusan ng Diyos, tayo ngayon ay alipin ng katwiran ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Mula doon sa kalagayang nasa kasalanan, mayroong pagpapalaya sa Panginoon. In John chapter 8, verse 36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Kaya kapag ang ating Panginoon po pala ang nagpalaya sa atin, magiging tunay tayong laya mula sa pagkagapos ng kasalanan, mula sa mabigat na pasan ng kasalanan. Purihin ang Panginoon. At itong kalayaang ito, ang bunga ay buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Sa Roma, sa 6 talata pong 22, ganito ang pahayag. Dadapwat, ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay merong inyong bunga sa kababanan at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya, mga kaibigan, yung mabigat na pasan, dilit iba ang kasalanan, ang bunga, kamatayan. Ngunit ang Diyos may kaloob. Ang kaloob na ito'y kaloob na walang bayad at ito ay ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay para sa mga taong naligtas mula sa alipin ng kasalanan, naligtas mula sa masamang sanlibutan ito, naligtas sa kaparusahan ng mundong ito at sa buhay na darating. Ito'y po'y kaligtasang matatamo natin sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng pahayag sa Roma, sa Kapitulo 10, ang talata po 9. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kaibigan, sa programang ito ng Gospel of Salvation, the very purpose of this program is to bring you salvation. Purihin ang Panginoon. Ibig mo ba ng buhay na walang hanggan? Tanggapin mo ang pagliligtas ng Diyos. Believe, repent, and be baptized, and you will be saved. Purihin ang Panginoon. Mababasa po natin yan sa Marcos sa 16, 15 hanggang 16. Praise the Lord! Ganon din ang pangatlo na kapahingahang matatamo natin pag ating tanggapin ang paanyaya ng Diyos, hindi lang pisikal na kapahingahan, espiritual na kapahingahan, kundi lalong higit kapahingahan doon sa kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sa John chapter 14 in verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, would have told you, I go to prepare a place for you. Praise the Lord! Sa pagtanggap sa Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, ipinaghahanda tayo ng mansyon sa langit. Di ba? Kaya pag ikaw nakatira sa magagarang tirahan, di ba? Ano ang nararanasan mo? Ano nararamdaman mo? Kapahingahan. Praise the Lord.
Kaya kung yung mga tahanan natin dito sa lupa, yung mga magagandang tirahan sa mga prime subdivision, diyan, pag tumira ka diyan, at ikaw ay nanuluyan diyan, mararanasan mo yung mga kapahingahan. No? Pero kaibigan, higit ang inilalaan ng Diyos. Our Lord Jesus Christ is preparing a mansion for each of us in His kingdom. Ano po ang sabi sa Revelation in chapter 21 in verse 4? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Purihin ang Panginoon. Kaya kaibigan, sa mga pagkakataong ito, pagod na pagod ka na ba? Patang-pata ka na ba? Bigat na bigat ka na ba sa mga problema? Sa mga suliranin? Sa mga nangyayari ngayon? Higit sa kasalanan na iyong dinadala at pinapasan? Kaibigan, may paanyaya ang Diyos. Come, halika, lumapit ka sa Diyos sa pamagitan ng pagtalima sa kanyang mga salita at ikaw ay bibigyan ng kapahingahan. Ikaw ay makatatamo ng kaligtasan sa buhay na ito maging sa buhay na darating. Praise the Lord! Tayo po'y manalangin. Mang Diyos, salamat po sa mga salita mo na nagbibigay sa amin, Lord, ng pag-asa. Tulungan mo na ang mga nakapakinig sa programang ito, nakapanood, tulungan mong makalapit sa iyo, sapagkat sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, ay matatapon namin ang kapahingahan ng aming mga pisikal at espiritual na pangangailangan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Mga kaibigan, kung kayo po ay nagnanais na tugunan ang paanyayang ito, makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng mga numero na naka-flash sa inyong mga television screen. Minsan pa po, ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos ay sumabawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon.